Suspendido na ang operasyon ng oil depot kung saan nagmula ang tumagas na 1,000 litro ng langis sa bahagi ng Ilog Pasig sa Santa Ana sa Maynila. Ang problema, malabo na raw makuha pa ang may 800 litro ng langis mula sa ilog dahil kumalat na ito. Mula sa Santa Ana sa Maynila, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, samot-saring paglabag nga nakita ng mga otoridad laban sa operasyon ng Larain's Marketing kaya nagkaroon daw ng oil spill sa kanilang private oil depot. Kaya naman, Mel, sinuspindi na ng DNR ang kanilang operasyon. Alas 11 ng gabi nitong Sabado nang maamoy ng mga residente ng Santa Ana, Maynila ang nakasusulasok na amoy sa kanilang komunidad. Di umano, nagkaroon ng leak sa isa sa mga storage tank ng Larain Marketing Santa Ana, Maynila. Tinatayang 500 hanggang 1,000 litro ng used oil ang tumagas daw tungo sa Ilog Pasig. Maraming residente ang nahirapang huminga. Isang ginang at isang sanggol ang nadala sa ospital. Patuloy ang clean-up operation ng Philippine Coast Guard. Kahapon, 200 litro ng langis na raw ang nakuha mula sa ilog. Tila malabo na raw makuha ang buong 800 litro ng langis dahil kumalat na ito. Naapektuhan yung dami ng dissolved oxygen ng tubig dahil nga dahil organic compound siya, undergo siyang decomposition, so nangangailangan din siya ng oxygen, yung mga algae na yun. So nababawasan yung dissolved oxygen. Opo, may tendency na mamamatay ang isda. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, galing ang langis sa tanker number 9 ng oil depot sa Old Panadero Street, Santa Ana, na ino-operate ng Larain Marketing at pagmamayari ng isang Maria Teresa Ramos Enriquez. Umabot ang langis sa nagtahan na mahigit 1 kilometrong layo mula sa oil depot. Ayon sa BFP, nang galing ang tagas sa tanker 9, mayroon itong 44,000 litro ng used oil. Ilang paglabag ang nakita ng Environmental Management Bureau sa Larain Marketing. Masyado raw mababa ang band wall ng mga tanker o yung pader na sasalusanan ng langis sakaling magkaroon ng pagtagas. Ang isang band wall may butas pa. Bagaman may Environmental Compliance Certificate o ECC na nakapaskil sa opisina, walang permit ng Air Pollution Sources Installation at iba pang kakulang permit na kailangan bago makapag-operate ng isang oil depot. Agad namang sinuspindi ng DNR ang operasyon ng oil depot. Talagang nag-illegal operation sila. And that is the reason why I issued an order, a cease and desist order, para i-stop mo na i-suspend nila ang kanilang operations. Ang Larain Marketing magsasagawa na ng sariling investigasyon tungkol sa insidente. Samantala, bumalik na sa compound ang ilang pamilya na pinalikas. Sabi po kasi ng taga City Hall, hanggat nag-iimbestiga sila, bawal muna kayong tumira dito. Opo, sir. Alam ko po yan. Ang problema, saan naman ko may lilipat? May nagsasabi po na pwede na po yung hanggang dito lang sa may line. Pero dun sa dulo, hindi pa pwede. Pero hindi ba kayo natatakot dito sa pagbalik nyo? Hindi naman, wala naman pong amoy eh. Sabi, mabaho eh. Pag-isip mo siguro na We're conducting also a parallel investigation on that. And tingnan na lang natin kung ano yung magiging investigation on the matter. If clear naman yung responsibility ng company, malamang tutulong naman yung company. Mel, bukas ay inaasahang magpupulong nga ang mga department heads ng Manila City Hall upang malaman na kung ano ang kakulang reklamong sasampa nila laban sa Larain Marketing. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.